What's up sa inyo mga kasang? At yun, kung mapapansin nyo, bagong tabas ang ating balbas. So yun o, nandito ako sa Binyan ngayon. Ayan, ating tarpaulin na Hendrix Backyard Binyan Farm. At ayun, maulan. Ang dami ko sanang planong gawin ngayon dito. Plano kong maglinis, plano kong mag-ayos ng mga isda dito. Pero ang hirap kasi wala nga bubong yung ating farm. At pinapatila ko muna pero mukhang ewan ko kung titila to. So hintay-hintay muna tayo. Tapos ayun no, may kwento ko lang sa inyo no, noong nakaraan tumawag sa akin si Papa na sinasabi niya na nawawala yung ating crayfish na nandoon sa kulay blue na yon. Tignan natin kung makakalapit pa tayo para mas ma-explain ko sa inyo yung nangyari. Sabi niya nga nawawala yung crayfish na may itlog dito, yung mga buried natin dito. Naiwan niya yata na nakabukas itong takip. Yung takip na to. So yan, nakaganyan yata. Naiwan niya na nakabukas na ganyan. Ngayon, nawala dyan. So, yun. Pagdating ko dito, hinahanap ko agad. Kasi ang iniisip ko naman hindi naman makakatagal yung crayfish na walang tubig. So, tinignan-tignan na raw ni Papa dito, kaya ang linis niya yan. Nilinis niya, baka nasa likod-likod. Ngayon, tinitigan ko yung mga tubs dito, tinitigan ko kasi yun lang naman talaga yung duda ko kung saan pupunta. Ayun nga, nakita ko siya dito na nandyan siya. So, nandito na ulit yung ating crayfish na buried. Ayan. Malapit na to mga anak malapit nang mag-hatch yung eggs niyan. So ang sabi ko nga kay Papa ayusin na to at huwag na to yung gamitin niya, pero ang plano niya kasi dito niya palalakihin yung fry o yung ano ba tawag sa maliliit na na crayfish, krillings, dito niya palalakihin. So sinabi niya isasara niya na lang daw. So wala tayong magagawa dahil siya yung tatay, tayo ay anak lang. So hinahayaan ko siya kung anong balak niya dyan sa crayfish na yan. Kung maparami niya yan ayos, diba? Tapos update na rin natin to, no? Pakita ko sa inyo yung mga krillings natin dito na lumalaki na sila. Lumalaki na sila guys. Ayan o. Ayan o, kung makikita nyo. Yun, mga krillings. Dami yan, tumatalon. So ang bilis lang nila lumaki. Ayan o. Talon, run for your lives. May isa pa. So ang bilis lang nila, parang mga 1 inch na to agad. So hayaan muna natin sila dyan. Tapos ang plano nga ni Papa, pinapakuha niya na sa akin tong ano ba tawag dito? Oscar. Yan. Tapos dyan niya pa iitlogin itong isa na to. Ang problema, wala akong dala-dala ngayon. Nalalagyan. So baka pagbalik na natin yan, masikaso. Tapos yun, nagdala ako maraming galon kasi yung breeding natin dito ng gapi gusto kong maparami na mas mabilis. So diyan ako sa galon maglalagay ng mga trio, mga pair, dahil mabilis silang manganak sa ganun. Sample na lang natin ito. Yung nilagay natin ditong pair ng albino koi. So ayan. Naglagay ako ng pair diyan at kung makikita nyo, meron na siya mga fry. So ganun kasimple lang talaga. Ang maganda pa itong meron tayong hornwort dito. Dito nagtatago yung mga fry, kaya hindi basta-basta nakakain. So yan, pair lang yung nilagay ko dyan. Ayan o, yung pair na yan. Kita nyo ba? Tapos yun nga, nakikita nyo, ang dami na rin yung fry na nakakalat-kalat dyan. So ganun nga yung gagawin natin. Ikakat ko yung mga bote na yan. Tapos lalagay ko lang kung saan dyan. Tapos maglalagay tayo ng tig-pair na gapi. Siguro yung mga ilalagay ko doon, yung mga albino koi natin. Kasi ang tagal nila dumami pag ganito yung style. Maganda to sa grow out yung ganyan. Pero yung kaya kaganya, marami magkakasama. Pero wala kang makikitang fry, di ba? Hindi ko alam kung kinakain nila o ayaw nila manganak. Kasi may mga iba silang kasama. So lilinisin natin at ayusin natin lahat yan. Ikakat ko na to mga bote na to. So
So yung mga kasang, dito ko na lang siya naisip ilagay. Tapos yung ginupit natin, nilagyan ko rin siya ng mga butas. Ayan o, yung mga butas sa gilid. Kung saan dito lang aabot yung tubig para pag umulan hindi siya aapaw at hindi siya mag-overflow dito. So yan na yung pinaka-sistema natin para hindi umapaw. Parang yung mga ginagawa rin natin dito, di ba? Tapos yun, kukuha ako ng mga dahon tuloy, halaman. Saka yung tubig dito na rin manggagaling kasi para hindi na tayo mag-cycle. Tapos lalagyan na rin natin agad kasi next week na naman ako babalik dito. So lalagyan na rin natin agad ng isang pares yan ng gapi para magparami. Kung maalala nyo dati, ganyan yung style ng ginagawa ko. Pero marami akong ganyan dati. Eh ngayon, babalik tayo sa basic, no? Dahil medyo matagal nga magparami ng ganyang style. Ang mangyayari dyan, pag nanganak na sila dito at dumami yung fry niyan, lalagay ko, tsaka ko lang sila ililipat sa malalaki para mas mabilis mag-grow out at mabilis natin mapalaki at may benta rin agad. So yung mga kasong, no? Itubig na agad at papakita ko lang sa inyo kung paano siya mag-overflow, no? Ayan, kunyari, umuulan. Ulan. Ayan, dito siya lumalabas sa gilid. Diba? Hindi siya apaw agad. Ayan. Ngayon, hindi naman ganyang kalakas yung tubig, hindi naman ganito kalakas yung buhos talaga niya. Kaya, imposible na umapaw yan. Ayan, lalabas lang sila yan. At least malilesen yung chance na makatakas yung mga isda o kung meron tayong mga fry dyan. Lalagyan ko na lang ng konti nito. Madami naman yan. Tawag sa halaman nito ay cornworm. Pupunuin lang natin. Maganda dito guys, dami lang ng dami yan lalo pag naarawan. Yan, kuha ka lang ng kuha dyan. Tapos pili tayo ng mga isda na ilalagay dito. So yung mga kasang, nilagyan ko siya ng dalawang pares ng albino koi. Yan, meron tayong dalawang pares dyan. Saka dalawang pares ng albino full red. Kaya tingnan natin kung madadami ba yan dyan o manganganak ba yan dyan. Sana dumami, no? Tingnan natin kung dadami yan sa susunod na linggo kung balik natin dito. Tapos ito na, ayusin ko na to. Kukunin ko na yung mga black balloon molly dyan. I-clear ko yung isa, tapos kukunin ko yung maliliit, ihiwalay ko yung malalaki. Tapos tingnan ko, makaka-harvest ako dyan. Dito, wala pa tayong ma-harvest dito. Tapos yun, yung mga balloon molly dito, kukunin ko na rin. Tapos iniisip ko dito ko ilagay yung mga black balloon mollies ko na na breeders, dito ko ilalagay. Tapos dito, ayun, medyo hindi ata lumalaki yung mga natin dito. So, pipili ako ng mga dilaw dyan, mga dilaw dito. Tapos mag-iwan lang ako ng mga breeders natin. Magre-reset ako dyan. Ito, hindi ko alam kung paano ito lilinisin. Hirap linisin kasi yan. Dahil pa natin swordtail dito na red swordtail. Sana nga mailipat ko na rin dito yung natin balloon platy natin kasi mas mabenta yung balloon platy kaysa dito sa swordtail na to. Kaso ang hirap ulihin ito. Tingnan natin kung ano magagawa natin, pero unahin muna natin to. Hulihin ko lahat yan, lalagay ko doon, tapos pipilian natin yan. Tapos yung kukuha tayo ng mga goldfish, no? Siguro kukuha akong 10 goldfish para ibenta. Para may income din tayo dito sa pond na to kahit pa paano. 10 piraso. Alright. So mahirap dito pag umuulan. Ayan o, putik. Wala tayong magagawa yun yung pinili nating hobby. Ayan o, lumulubog. Ingat-ingat na lang. Hindi ko rin kasi pwedeng pasimentohan to at hindi naman akin yung lupa. Pero maganda sana kahit graba, no? Tingnan natin kung makaipon tayo paggraba natin to. Walang ko na itong mga to. Tsagaan talaga guys yung paghuli dahil medyo mabibilis. So dapat dahan-dahan yung hulihin. Dahan-dahan. Isa-isa. Ubus din kayo mamaya. Hirap Ayun o. Bilis lumangoy. Hindi naman pwede sunggaban agad.
Lagay na lang natin. Uli. So yan guys, nakakuha na rin natin lahat. Konti lang naman to. So yung maliliit dito, ibabalik ko dito. Kasi malalaki, iuwi ko na. Tumatulong-tulong ko pa. So ayan, napili na natin guys. Ito yung maliliit. Yan natin dito. Para mag-grow out pa sila. Tapos ulihin natin yung malalaki, no? Subukan natin ulihin. Mahirap ulihin kasi to. Ang lalaki. Saka ang bibilis lumangoy niyan. Ang hirap ulihin talaga niyan. Ang laki pa ng pan. Kailangan natin pumasok. Pasukin ko na yan. Pasukin. Hirap pa rin. Hirap. Yeah. Nawala na yata yung mga breeder natin dito. Ayun, nandito pa yun pa. Nawala na yung malalaki. Baka nagretiro na agad. Linaw ng tubig, oh. So yun guys, dumumi na yung tubig, no? Mga dumi. Marami na rin naman ako nakuha. Yan, halos parang na-reset na rin yung pond na to kasi ano na, yung maliliit na lang yung natira. Kinuha ko na yung malalaki. Siguro magre-reset ako ng breeder, no? Kasi nawala na rin naman yung mga breeder natin dati. Baka maglagay ako ng mga ibang breeder dyan. At yun, medyo hindi rin maganda yung lumabas dun sa mga sa mga na-breed natin. At meron mga long body na sail fin. Ang lalaki ng iba. So hindi rin siya balloon. Hindi natin natalian kasi yan. So tapos na tayo dyan, tapos na tayo dito. Dito naman tayo sa mga black molly. Yung mga breeder na black, dito ko ilalagay. Grabe, no? Kala nyo madaling mag-isda, no? Pause na tayo dito. So yun nga, gagawin na natin tong ating mga balloon molly. Kukolektahin natin yung mga breeders dyan para mailipat na doon sa pond na yun, sa kiddie pool. Pag sa ganito, madali lang kamayin to, eh. Yan, iiwanan ko yung mga fry dito. Ang kukunin ko lang yung mga breeders natin. Ayan, nakikita nyo, di ba? Ang lalaki. Dali na lang hulihin yan. Di ba? Sabi ko sa inyo, mahirap din, eh. Wow naman! Wow! Pauli na kayo, kaya kaya muna kayo. Tapos itong mga fry dito, isasama ko na rin dito. Babakante ko to. Baka ilagay ni Papa dito yung isang crayfish natin. Kasi sayang yung space din. Dito na tayo mag-grow out ngayon. So na yung mga breeder natin. Gumulo na rin yung tubig. So yun mga kasangnoy, ilang piraso na lang pala to. Tapos ayun, nilipat ko na itong mga to. Dito naman tayo mag-grow out. Tayo magsama-sama dyan. Malaki na yung isa, parang pwede na i-breed. So yun mga kasangnoy, na-clear na natin yung dalawang pond na yun. At dito natin nilalagay yung mga breeder nga, no? 6 na piraso na lang pala itong malalaki dito. So hayaan na natin dito yan. So ayan, sana dumami pa kayo dyan ulit. Umayo kayo at magpakarami. Grabe, no? Kanina umuulan, ngayon ang init na naman. Maraw umuulan, ah. At ayun guys, no, yung huli natin gagawin for today's video, kuha tayo ng mga goldfish. So yun guys, nakukuha lang ako mga 10 peraso dyan. Kung di ako nagkakamali, 60 pieces yung nilagay natin dyan. Pero kukuha lang ako ng 10. Daming kulay itim, oh. Tapos bibenta na natin yan. Ito ang makukuha natin. Yan, may dami apache, oh. Tingnan na natin yan. Tingnan natin agad. Tricolor po. Tricolor. Hindi ko makuha. Yun, oh, tricolor, oh. Ganda nito.
Tricolor. So yun mga kasang, no, 10 lang yung kinuha natin. Grabe, ang ganda ng kulay. Ano? Mga tricolor. Di yata ako nakakuha ng itim eh. Mga puro itim na yata yung natira dito kasi sila makita. So ito, ibenta natin to lahat, itong 10 na to. So ayun. Grabe, nakakapagod ang araw na to, no, at marami pa akong gustong gawin kaso mukhang hindi ko na kayang gawin. So ayun, ipapakita ko sa inyo yung video nitong ating mga paninda mamaya. Sa uli na ng video, no, papakita ko sa inyo ng side view. Tapos ayun, tapusin na natin ang video na to. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, click lang subscribe button at ang notification bell para ma-notify kayo pag nag-upload ako ng mga bago kong fish video. So ayun, maraming salamat sa mga nanood. Peace out.